Kumusta po mga ka-viral? Welcome back sa aking YouTube channel. Panibagong update naman ang ating tatalakayin ngayon. Retired PDEA agent na nagtuturo sa Pangulong BBM at aktres na si Maricel Soriano sa isyu ng PDEA leaks muling humarap sa hearing ngayong araw sa Senado sa pangunguna ng committee chair na si Senator Bato de la Rosa. Senator Jingo Estrada at former agent Jonathan Morales nagkainitan at nagkasagutan sa hearing. Dating investigation agent ng PDEA at team leader ng Pre-Operation Report Order Letter to Operate para hulihin ang artistang si Maricel Soriano at dating senador at ngayon ay si Pangulong BBM dahil di umano sa paggamit ng ipinagbabawal na sangkap. Sa latest video ng political vlogger na si Maharlika ay matapang at sinagot ng PDEA agent na si Jonathan Morales ang isyong nag-uugnay kay BBM hinggil sa di umano yung paggamit ng gamot. Inamin din ni Morales na siya ang nagperma ng nasabing dokumento at nanindigan itong hindi ito ad-generated o gawa-gawa lang. Tinanong din siya ni Maharlika kung siya ba mismo ang nagperma nito at hindi ba ito ad-generated. Ayon kay Morales ay siya talaga ang pumirma nito. At marami pa di umano siyang napirmahan na pre-op sa listahan ng PDEA. Sa kaalaman ng marami, si Morales ay dating recruit ng PDEA noong 2009. Subalit umalis sa serbisyo noong 2013. Saad pa niya ay meron pang mga litrato sa cellphone ng reporter o informant hinggil sa pagkadawit ni BBM at aktres na si Maricel Soriano. Tinanong din siya ni Maharlika kung sigurado po ba siya sa pagkakatanda niya na nandoon si Maricel Soriano at BBM sa litrato na nakafile sa PDEA. At saad ni Morales, natanda pa niya na nandoon sa larawan ang dalawa. Dagdag na katanungan ni Maharlika kung nakuhanan din ng larawan na merong sinisinghot na puting sangkap ang dalawa. Sagot naman ni Morales na nandoon din sa larawan. Hindi di umano natuloy na hulihin si BBM dahil merong personalidad na pumigil dito. Subalit hindi na niya pwedeng pangalanan dahil meron ng gagawing investigasyon ang Senado. Aniya, merong pumigil subalit hindi ko pwedeng sabihin ang kanilang identity sa kanilang sa gagawing investigasyon. Matatandaang noong unang lumabas ang dokumento ay todo tanggi dito ang PDEA. Giit pa nila na gawa-gawa lamang ang dokumentong iyon dahil wala umano itong control number. Subalit sinagot naman ito ni Morales. Hindi daw kasi natuloy kasi kung natuloy ang paghuli ay ginawa na ito ng opisina after na mapermahan saka dadalhin sa National Operations Center. Dahil sa mga revelasyong ito ni Jonathan Morales, dating PDEA agent, ay samot-saring reaksyon naman dito ang mga netizens. Ayon sa iba ay ang isyong ito ay fabricated para sirain ang imahe ng administrasyon. Ayon naman sa iba ay parang nagsasabi ng totoo ang former agent ng PDEA na si Jonathan Morales at nararapat di umano na magsagawa pa ng malalim na investigasyon dito. Ikaw ano pong masasabi mo tungkol dito? Want to hear your thoughts? In the comment section, write down your comments and share your ideas. Maraming salamat po sa panonood. Abangan po natin guys ang susunod na mga updates dito lamang sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po.